Nakaupo sa Audi na minamaneho ni Kaining, naaamoy ni Yang Chen ang parang clove na halimuyak na nagmumula sa katawan ni Kaining. Parang ito ang kotseng madalas niyang i-drive. Si Kaining ay hindi madaldal na tao. Bagamat hindi siya kasing lamig ni Lin Ruoxi, nakakagulat na kalmado pa rin siyang babae. Marahil ito ay dahil umalis siya sa bahay noong bata pa siya at natuto ng martial arts sa Tangsek sa Sichuan, ngunit hindi kayang gawing ulo o buntot ni Yang Cheng ang babaeng ito. Pagkatapos ng mahigit 10 minutong pagmamaneho, sa wakas ay sinabi ni Kaining, sa totoo lang, hindi mo kailangang sumang-ayon sa general. Alam kong hindi ka mahilig sumali sa mga bagay na ito. Bilang isa sa mga pangunahing miyembro ng Yellow Flame Iron Brigade, natural na alam ni Kaining kung ano ang iniisip ni Lin Xiaoguo. Ang kaaway sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan, at ang Yellow Flame Iron Brigade ay masasabing nakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, kung talagang lalahok si Yang Cheng, lahat ay magkakaroon ng kumpiyansa. Ngumiti si Yang Cheng at sinabing, paano mo malalaman na papayag ako? Siguradong magkakaroon ng paraan ang general para sumang-ayon ka, sabi ni Kaining. Napatingin si Yang Cheng kay Kaining nang may pagtataka, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, alam mo ba kung bakit ako pumayag na tulungan ka ng maraming beses? Kumunot ang noo ni Kaining, dahil ba kay Ruoxi? Bahagyang ngumiti si Yang Cheng, naisip ko rin na ang iyong general ay masyadong magaling sa paglalaro. Sa tingin niya ay napakatalino niya at maaaring magplano laban sa akin. Iniisip niya na mayroon siyang kapital para tulungan ako sa kanya. Pero ang totoo, ang dahilan kung bakit kita natulungan ay dahil sa sarili ko. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang bumalik ako sa bansang ito. Dito, maraming taong mahal ko, at mayroon ding nagmamahal sa akin. Sana ay maging mapayapa ang kanilang kapaligiran. At least, hindi ako makapagdala ng gulo sa kanila dahil lang sa itsura ko. Kaya, kailangan kong gawin ang aking makakaya upang patayin ang lahat ng posibilidad. Pagkatapos, habang tinutulungan ka, maaari din itong ituring na sarili kong pagkamakasarili. Sa anumang kaso, kayo ay isang layer ng proteksyon, hindi ba? Tumanggaw si Kaining at hindi na nagtanong pa. Naisip ni Yang Cheng si Choi yon at nagtanong, sa huling pagpunta mo sa bahay ko, hindi mo ito nilinaw. Ano ang nangyari kay Choi yon? Bakit hindi ko siya nakita sa bahay niyo ngayon? Speaking of Choi yon, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Kaining. You don't need to ask. In short, don't provoke my sister in the future. Natigilan si Yang Cheng. Bumantong hininga siya at tumigil sa pagtatanong. Nang dumaan ang sasakyan sa isang kalye na puno ng mga bar, naalala ni Yang Cheng na matagal na siyang hindi bumisita sa Changwei. Naging abala siya nitong mga araw. Kagagaling lang niya sa Japan at namiss talaga siya. Si Changwei ang uri ng tao na tahimik lang na maghihintay sa iyo kung hindi mo siya nakilala. Sa tuwing naiisip niya ito, labis na nahihiya si Yang Cheng. Tumigil na tayo dito. Hindi natin kailangang umuwi agad, sabi ni Yang Cheng kay Kaining. Kumunot ang noo ni Kaining. Bakit? Kailangan kong hanapin ang aking babae, sabi ni Yang Cheng na may pagmamalaki ng ngiti. Iyong babae. Tiningnan ni Kaining ang mga bar at nightclub sa magkabilang gilid. Bigla niyang naisip na hindi ito ang lugar na pinuntahan ni Lin Ruoxi. Bigla niyang napagtanto na naghahanap siya ng manliligaw. Pinandilatan niya si Yang Cheng at sinabing, umalis ka, walang hiya. Biglang nagpreno ang sasakyan. Mukhang nanlumo si Yang Cheng. Ano ang nangyayari? Hindi siya manliligaw sa kanya. Pagkababa ni Yang Cheng sa kotse at naglakad sa direksyon ng Rose Bar, umupo si Kaining sa kotse at pinanood ang kanyang likurang paalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinang bumantong hininga si Kaining at bumulong sa sarili. Silly sister, worth it ba para sa ganoong lalaki? Hindi alam ni Yang Cheng na may kakaibang buntong hininga si Kaining. Nang makita niya ang tanda ng Rose Bar, naisipan niyang sumugod at yakapin si Changwei at halikan siya. May mga taong naging ganito.
Kung wala kang oras para isipin ang mga ito, walang mangyayari. Pero kapag naisip mo sila, madyay init ang pakiramdam mo. Medyo tahimik ang bar noong hapon. Naglakad si Yang Cheng sa bar counter at nakita si Chenrong na seryosong pinupunasan ang kumikinang na salamin. Nang makita si Yang Cheng, bahagyang ngumiti si Chenrong. Kuya Yang, you're finally here. Big sis has been depressed these days. Sumasakit ang puso namin kapag nakikita namin siya. Napangiti si Yang Cheng na nahihiya. Medyo busy ako. Kakauwi ko lang galing abroad. Galit ba si Chang Wei? Kuya Yang, kahit busy ka, you should call Big Sis from time to time. Alam mo naman ang personality ni Big Sis. She wouldn't call you for no reason. Pamilyar si Chenrong kay Yang Cheng at walang pakialam sa kanyang mga salita. Nagprotesta siya sa ngalan ni Chang Wei. Malungkot na napagtanto ni Yang Cheng na hindi niya ugali ang pagtawag sa mga babae. Parang hindi siya nagkusa na tawagan ang mga babae sa paligid niya. Marahil ay dahil sa nakasanayan na niyang maging malaya at madali sa nakaraan. At lahat sila ay nagmula sa isang napaka-independenteng grupo ng mga tao, kaya hindi niya naisip na makipag-ugnayan sa kanila ng madalas. Tila kailangan niyang magsumikap para baguhin ang masasamang ugali na ito. Hindi niya hahayaang magdusa sa lahat ng oras ang kanyang mga manliligaw. Huwag kang magbago. Pag nagbago ka, hindi ka na magiging ikaw. Biglang nagmula sa harapan ang malumanay at masayang boses ni Chang Wei. Inangat ni Yang Cheng ang kanyang ulo at nakita si Chang Wei na nakangiti sa kanya. Nakasuot siya ng purple low-collared sweater at gray Irish skirt. Parang katatapos lang ng buhok ni Chang Wei. Ang orihinal niyang tuwid na buhok ay bahagyang kulot sa dulo. Siya ay mukhang hindi gaanong kabayanihan at mas banayad at kaakit-akit. Awkward na sinabi ni Yang Cheng, kailangan kong magbago. Hindi ko hahayaang magdusa ka sa lahat ng oras. At saka, hindi ito magandang ugali. Ngumiti si Chang Wei at umiling. Sa tingin ko maganda ang ugali mo, kaya huwag mong baguhin. Bakit ang babaeng ito ay palaging nagsasabi ng mga bagay na nagpainit sa kanyang puso? Kung ito ay isang paraan upang itali ang isang lalaki, nadama ni Yang Cheng na handa siyang itali nito. Si Chenrong, na nasa tabi niya, ay gumawa ng labis na maasim na ekspresyon. Big sis, hindi ko alam na nasasabi mo ang mga malalambot na salita. Bakit? Masaya rin ang ating Rongrong at gustong makahanap ng lalaking magsasabi ng mga ganitong klaseng salita. Lumingon si Chang Wei at pabirong sinabi. Inilabas ni Chenrong ang kanyang dila at agad na tumahimik. Umakyat si Yang Cheng at hinawakan ang pinong kamay ng Jade ni Chang Wei. Pinisil niya ito at hinayla si Chang Wei sa isang liblib na sulok ng bar. Aniya, I went to Japan a few days ago and I just come back because I have something to do. That's why I have not come to see you for a long time. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Hindi ako maliit na babae na nangaagaw sa kanyang kasintahan at umaasta na parang layaw na bata. Kaya kung maghintay, walang magawang sabi ni Chang Wei. Napangiti si Yang Chen sa pagkabalisa at sinabing. Babe Rose, sa totoo lang, mas maganda ang pakiramdam ko kung kumilos ka ng may kalokohan sa akin, o sinaktan mo ako, pag-alitan ako, o magtampo o magmumakmak sa akin. Ngunit hindi maganda ang pakiramdam ko. Alam kong lagi kang tahimik na naghihintay dito para makita kita. Tama na. At saka, kung miss na kita, pwede akong pumunta sa kumpanya para hanapin ka. Shareholder ako ng kumpanya mo. Napakurap si Chang Wei at mapaglarong sinabi. Tinapik ni Yang Cheng ang likod ng kamay ni Chang Wei. Alam niyang walang kwentang sabihin pa. Ang kalikasan ni Chang Wei ay ganito. Katulad na lang kung gaano siya kahirap mag-alaga ng mga babae sa lahat ng posibleng paraan. Mahirap magbago, mahirap magbago. Biglang itinuro ng malajade na daliri ni Chang Wei ang baba ni Yang Cheng. Habi, itaas mo ang iyong ulo. Ham. Ang maliwanag at basang mga mata ni Chang Wei ay tumitig sa mga mata ni Yang Cheng. Nagtama ang kanilang mga mata. Ganito lang, huwag kang gagalaw.
Let me look at you and you look at me like this. Anong mali? Hindi maintindihan ni Yang Cheng, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi sa kanya. Pagkatapos nilang tignan ang mukha ng dalawa ng mahigit 10 segundo, humagalpak ng tawa si Chang Wei. Mukhang tuwang-tuwa siya. Darling, bakit nakangiti ka na parang tanga? Malungkot na tanong ni Yang Cheng. Ikaw ang tanga. Humajijek si Chang Wei at sinabing, nagbasa ako ng isang magazine kahapon. May isang artikulo sa magazine tungkol sa isang dayuhang mag-asawa na namuhay ng isang mapagmahal na buhay. Tinanong sila ng mga tagalabas kung bakit hindi sila nag-away at sobrang mapagmahal. Ang sagot nila, kahit gaano pa sila kabisi, maglalaan sila ng mahigit 10 segundo para magtinginan araw-araw. Ipinagpatuloy nila ang ganitong ugali mula sa pag-aasawa hanggang sa mamatay silang magkasama. Bahagyang nanginag ang puso ni Yang Cheng. Nang tahimik na isinalaysay ni Chang Wei ang bagay na ito, ang kanyang tono ay tila natunaw ang kanyang puso. Bagaman hindi tayo araw-araw magtitinginan, sa tuwing magkikita tayo sa hinaharap, pupuntahan mo ako, o hahanapin kita, tingnan mo ako ng 10 segundo, okay? 10 segundo. Ang kahilingan ng babaeng ito ay 10 segundo lamang paminsan-minsan. Naramdaman ni Yang Cheng na medyo uminit ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung masyadong mataas ang heater ng bar. Ang tanga mong babae, lagi mo akong hinihintay. Hindi ka ba nakakaramdam ng mali? Kalmadong ngumiti si Chang Wei at umiling. I don't feel wrong. From the moment I decided to follow you, I already thought about it, but I still decided to follow you. Hubby, alam mo ba? Sa totoo lang, ito ay isang uri ng kaligayahan para sa akin na dumating ka upang makita ako. Pero sa tuwing kaya kitang hintayin, naghihintay na makita mo ako, isa na rin itong kasiyahan para sa akin. Ang kaligayahan ay palaging 100 na kalye. Ang pakikitungo mo sa akin ay kaligayahan ko, at ang paghihintay ko sa iyo ay kaligayahan ko rin. Ngumiti si Yang Cheng. Oo, ang kaligayahan ay 100 na kalye. Ang natatamo mo ay kaligayahan, at ang ibinibigay mo ay kaligayahan din. Naunawaan ni Chang Wei ang prinsipyong ito, ngunit nakakalungkot na hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao. Nang magkalovey-dovey silang dalawa, may pumasok na mag-asawa sa entrance ng bar. Bago tumingin sina Yang Cheng at Chang Wei, narinig nilang sumigaw si Chen Rong mula sa bar counter, "Kuya!" Kapatid ni Chen Rong. Natigilan si Yang Cheng. Hindi ba iyon ang kasamahan na matagal na niyang hindi nakikita pagkatapos umalis sa Yole International, si Chen Bo? Matangkad na alaala ni Yang Chen ang lalaking ito na hinabol ng underworld para samahan ang isang customer. Gayunpaman, mula nang maging editor siya, hindi na niya ito muling nakita. Tumayo sina Yang Cheng at Chang Wei at tumingin sa pintuan. Si Chen Bo talaga. Si Chen Bo ay nakasuot ng itim na jacket. Ang kanyang buhok ay ginupit at siya ay mukhang mas masigla. Nagpatubo din siya ng balbas, na nagmukha siyang lalaki. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Yang Chen ay sa tabi ni Chen Bo, mayroon talagang isang cute at kaibig-ibig na binibini na nakasuot ng pulang winter outfit. Ang figure ng babaeng ito ay kasing ganda ng kay Chang Wei. Ang kanyang balat ay puti ng nyebe at ang kanyang mahabang buhok ay kinulayan ng mapusyaw na dilaw. Siya ay may banayad na estilo ng Hapon. Wrong. Mas malakas ang boses ni Chen Bo. Hindi siya kamukha ng dati niyang mahina. Kahit neutral ang boses niya, boses lalaki pa rin iyon. Hinaplos niya ang likod ng ulo ni Chen Rong. Hindi mo ba gustong makita ang girlfriend ng kapatid mo? Eto na siya, ang future sister-in-law mo. Hipag. Girlfriend ni Chen Bo. Nagtataka namang naglakad sina Yang Cheng at Chang Wei. Gayunpaman, nang makita nila ang kasintahan ni Chen Bo, natigilan sila. Sa sandaling iyon, si Chen Rong ay nagsuot din ng takot na ekspresyon. Nakabuka ang bibig niya, na para bang nakakita siya ng isang bagay na nakakagulat. Malumanay na ngumiti ang kaakit-akit na babae. Hello, ako si Chanel. Hi. Hello. Tulala na sagot ni Chen Rong.
Hindi siya makapaniwala na ang taong nasa harap niya, ay ang Dongxing Zhou Dangcheng na nakita niya sa madugong Hongmen Banquet. Siyempre, si Miss Chanel ang pumatay sa kanyang ama, si Zhou Guanyan, at nagpaalam kay Yang Cheng. Sa oras na ito, nakita din ni Chen Bo si Yang Cheng kasama si Chang Wei. Lumiwanag ang mukha niya at tumawa. Yang Cheng, nandito ka rin. Nagkataon lang, tagagaling ko lang sa business trip at dinala ang girlfriend ko para ipakita sa kapatid ko, at nabangga kita. At Boss Chang Wei, salamat sa pag-aalaga sa kapatid ko. Matigas na sinalubong siya ni Yang Cheng at awkward na ngumiti kay Chanel. Si Chanel naman ay hindi nahihiya o awkward man lang. Para bang nakilala niya si Yang Cheng sa unang pagkakataon. Sabi niya sa malumanay niyang boses, "You must be my husband's friend. Nice to meet you." Malaki ang naitulong ni Yang Cheng sa akin noon. Mahal, bakit hindi natin ipagkain si Yang Cheng? Mungkahi ni Chen Bo. You call the shots, masunareng sabi ni Chanel. Not today. Kailangan kong umuwi para maghapunan mamaya. Hindi naman sa ayaw ni Yang Cheng, ngunit nangako siya kay Lin Ruoxi na uuwi siya para sa hapunan. Hindi na niya maibabalik ang sinabi niya. Sayang naman. Sa susunod, ibibigay ko sa iyo ang numero ng telepono ko, sabi ni Chen Bo at pinilit na ipasok ni Yang Cheng ang kanyang numero ng telepono. Tinawag pa niya ito at ni-record ito. Tumingin si Yang Cheng kay Chen Bo, na kumikilos na parang isang matagumpay na tao. Hindi siya makapaniwala na ito ang duwag na binata kanina. Hindi kaya isang taon lang ang laki ng pinagbago niya. Tsaka bakit parang babae ang boses ni Chanel? Napagtanto din ni Chen Rong na ang pag-unlad ng sitwasyon ay masyadong katawa-tawa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid at sinabi kay Chanel, "Ate, Chanel, kakausapin ko ang aking kapatid. Aalis ako saglit." Sige. Matagal na kayong hindi nagkita. Siyempre may pag-uusapan kayo, makonsiderasyon na sabi ni Chanel. Matapos hilahin ni Chen Rong si Chen Bo sa isang sulok para tanungin, tumingin si Chanel kina Yang Cheng at Chang Wei na may mapaglarong ekspresyon. Sabi niya, "Curious ka kung ano ang nangyayari, tama ba?" Yang Cheng, ginang. Chang Wei. Mapait na ngumiti si Yang Cheng. Tulad ni Chang Wei, tumingin siya kay Chanel nang walang laman, naghihintay ng paliwanag nito. Tumingin si Chanel kay Chen Bo. Nakausap ni Chen Rong sa hindi kalayuan, at sinabing, "Mga kalahating taon na ang nakalipas, nakatanggap ako ng operasyon sa pagpapalit ng kasarian mula sa pinakamahusay na doktor sa Thailand. After that, naging babae na talaga ako. Sobrang nalilito ako noong nasa ibang bansa ako. Dapat ko bang gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay mag-isa, o dapat ba akong maghanap ng isang lalaki na hindi iniisip ang aking nakaraan at pakasalan siya?" Sa huli, nakilala ko si Chen Bo, na nasa Thailand sa isang business trip para sa isang magazine. Nagkataon lang na nakilala niya ako. Nainis ako, kaya pinaglaruan ko siya. Sa huli, bigla kong na-realize na napakabait niyang tao. Kaya naman, pinaghirapan kong mabago siya sa kung ano siya ngayon. At the same time, nagmahalan kami. Alam ni Yang Cheng na maraming twists and turns sa story, pero hindi na siya masyadong nagtanong. He knows about your past, and you know about his. Hindi ka ba na-awkward? Love is a very magical thing. Dahil sa love, nagkakilala ulit kami. Siya ang masculine editor-in-chief na si Chen Bo, at ako ang babaeng pinapanatili niya, si Chanel. Ang galing di ba? Dapat ganito ka-simple at masaya ang buhay natin, masayang sabi ni Chanel. Babae na talaga ako ngayon, walang pinagkaiba sa totoong babae. Pwede na rin akong magkaanak. Nakatingin sa mapagmataas na mukha ni Chanel, hindi napigilan ni Chang Wei na italikod ang kanyang ulo, sinusubukang pigilan ang kanyang pagtawa. Sa kabilang banda, naramdaman ni Yang Cheng na ang mundo ay hindi mahuhulaan. Hindi niya akalain na wala pang isang taon ay malaki na ang pagbabago ng 2 taong ito. Gayunpaman, sa pagtingin sa kung gaano sila kasaya, taos-pusong binati sila ni Yang Cheng.
Hindi nagtagal, parang ang daming napag-usapan ng magkapatid. Sa wakas, bumalik sina Chen Bo at Chen Rong. Ngumiti si Chen Rong kay Chanel at tinawag ang kanyang hipag, na ikinahihiya ni Chanel. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita kay Yang Chen, umalis si Chen Bo sa bar kasama si Chanel, na naiwan lamang sa likod ng isang mapagmahal na mag-asawa. Rong, sa tingin mo okay lang? Tanong ni Chang Wei kay Chen Rong. Ngumiti si Chen Rong. Sabi ni Kuya, natagpuan na niya ang kanyang true love. Ano ang magagawa ko? I can only wish him well. Ngumiti si Yang Cheng kay Chang Wei. Baby Chang Wei, kami ay umiibig din. Nakikita kung gaano sila kamahal, sa tingin mo ba ay dapat tayong gumawa ng isang bagay upang ipakita ang ating pagmamahal? Namula si Chang Wei at inikat ang kanyang mga mata kay Yang Cheng. Di ba sabi mo kailangan mong umuwi para maghapunan? Itinuro ni Yang Cheng ang orasan sa dingding. We can make it at 5. Hindi pa man 4, may isang oras pa tayo. Hindi, kalahating oras lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Masyadong nakakapagod ang isang oras, malungkot na sabi ni Chang Wei. Hindi sa'yo yan, tumawa si Yang Cheng. Niyakap niya ng kalahati si Chang Wei at naglakad papunta sa kwarto sa likod ng bar. Tinitigan sila ni Chen Rong nang may inggit. She mumbled to herself, hindi nga nila alam na may mga taong nakatayo sa ilalim ng takip. Makalipas ang halos isang oras, lumabas si Yang Cheng mula sa likod ng bar na may kasiyahang tingin. Nagpaalam siya kay Chen Rong at nagmamadaling umuwi para sa hapunan. Pagdating niya sa bahay, naglilipat ng maiinit na pagkain sina Nanay Wang at Huilin sa hapagkainan sa labas. Nang makitang bumalik si Yang Cheng, agad na nag-aalalang nagtanong si Huilin, Brother Yang, kumusta na? Ngumiti si Yang Cheng. Paano pa kaya? Gumaling na. Phew, nakahinga ng maluwag si Huilin. Alam kong kaya ni Kuya Yang. Pasensya na, hindi ko alam na magiging ganito. Huwag ka nang magsalita. Tapos na. Dahil nangako ako sa lola mo na aalagaan ka, hindi ko nahahayaang hilahin ka. Kain na tayo. Tumingin si Yang Cheng sa paligid. Nasaan si Ruexi? Lumabas ba siya? O nagsusumikap na naman siya sa itaas? Bago pa makasagot si Huilin, lumabas si Lin Ruexi sa kusina. Nakasuot siya ng makapal na cotton gloves. May hawak siyang malaking mangkok ng puting sopas at inilagay sa mesa. Ngumiti si Wang Ma at sinabing, pagkaalis mo, nagpumilit si Miss na magluto. Gumawa siya ng isang mangkok ng puting halamang singaw para subukan mo. Ito ay mabuti para sa iyong kalusugan. Young Master, kumain ka pa. Napatingin si Lin Ruexi kay Mother Wang. Si Nanay Wang, sinong nagsabi na ito ay espesyal na ginawa para sa kanya? Ako. Gusto ko lang kumain ito. Tiningnan ni Yang Cheng ang namumula na si Lin Ruexi na may mahinang ngiti. Naka-apron at cotton gloves ang babaeng nasa harapan niya. Nakadamit siya na parang may bahay. Kung ikukumpara sa nakaraan, mas cute siya. Nang makitang nakatitig si Yang Cheng sa kanya, naramdaman ni Lin Ruexi na nag-init ang kanyang tenga. She pouted and said, anong tinitingin-tingin mo? I told you it wasn't specially made for you. Don't think too much. Bilisan mo at kumain. Pagkatapos niyang magsalita, si Lin Ruexi ay tumakbo pabalik sa kusina na parang isang maliit na kuneho. Young Master, ganyan ang ugali ni Miss. Don't mind her, masayang sabi ni Nanay Wang. Tumanggaw si Yang Cheng. Wala na siyang ibang sinabi. Sumandok siya ng isang malaking bowl ng white fungus at red date soup at nagsimulang kumain. Hindi magaling magluto si Lin Ruexi, kaya medyo nasunog ang puting fungus. Ngunit walang pakialam si Yang Cheng sa mga bagay na ito. Kinain niya ito ng sarap. Nang makaupo na si Lin Ruexi at nagsimulang kumain silang apat, nasa tiyan na ni Yang Cheng ang kalahati ng white fungus soup. Si Lin Ruexi ay nahihiya at masaya. Nang makitang commandant si Yang Cheng sa kanya, binalik niya ang tingin sa kanya. Eat, eat, eat. Sinong nagsabing kumain ka ng marami? Hindi ba pwedeng mag-iwan ka pa para sa amin? Tumawa si Yang Cheng.
Ito ay higit sa lahat dahil ang aking asawa ay masarap magluto. Glib. Nagkunwaring malamig si Lin Ruoxi. Hindi niya ito pinansin at ibinaon ang ulo sa pagkain. Pero bakit naging matamis ang pagkain sa bibig niya? Masyado ba silang naglagay ng asukal sa mga pinggan ngayon? Pagkatapos ng hapunan, hinugasan ni Nanay Wang ang mga pinggan sa kusina. Sina Lin Ruoxi at Wei Lin ay sabay na nanonood ng mga Korean drama sa harap ng telebisyon. Napuno ng luha ang mga drama. Sabay na umiiyak at nagtatawanan ang dalawang babae. Noong nakaraan, si Wei Lin ay nasa bundok at walang gaanong exposure sa mga dramang ito. Ngayong matagal na niyang nakasama si Lin Ruoxi, nahawa na ang ugali ni Lin Ruoxi na manood ng mga Korean drama. Ngayon, naging malapit na silang magkaibigan. Nais ni Yang Cheng na manood ng balita. Tumakbo na lang siya sa itaas at panoorin ito sa kwarto niya. Iniisip niya, bakit parang dormitoryo ng babae ang bahay ko? Gayunpaman, sa pagtingin sa balita, hindi maiwasan ni Yang Chen na isipin ang oras na ginugol niya kay Lin Ruoxi nitong nakaraang 2 araw. Ang iba't ibang gawin ni Lin Ruoxi ay paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Tila unti-unti na siyang tinatanggap at inaalagaan ng kanyang asawa. Kunin ang hapunan ngayong gabi bilang halimbawa. Halatang nagkukunwaring cold siya, pero sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Sa sandaling naisip niya ang perpektong mukha at figure ni Lin Ruoxi, ang mga hormone ni Yang Chen, na hindi niya nakuha kay Rose noong hapon, ay naging hindi mapakali. Marahil, maaari niyang subukan ang isang strategic field attack ngayong gabi. Mula nang magpakasal siya, matagal na niyang pinipigilan ang ideyang ito. Naghintay si Yang Chen hanggang sa mawala ang tunog ng telebisyon sa ibaba. Narinig niya ang mga yabag ng 2 babae na papaakyat sa hagdan, at narinig niya ang pagsara ng pinto ng 2 beses. Saka lang siya lumabas ng kwarto na nakapijama. Nasa tabi mismo ng kwarto niya si Lin Ruoxi. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Yang Cheng na siya ay masyadong mapagparaya. Mahigit kalahating taon nang natutulog sa tabi niya ang napakagandang dilag, ngunit hindi man lang siya sinubukang subukan. Siya ay ganap na karapat-dapat sa titulong Liu Zhaoyi. Tahimik ang madilim na koridor. Siniguro ni Yang Cheng na hindi biglang lilito sina Mother Wang at Wei Lin. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa pinto ng kwarto ni Lin Ruoxi at marahang pinahihit ang doorknob. Nagulat si Yang Cheng, hindi nakalock ang pinto ni Lin Ruoxi. Sa katunayan, hindi sigurado si Yang Cheng kung nakagawian na ni Lin Ruoxi na i-lock ang pinto para matulog, ngunit sa sandaling ito, hindi na niya ito masyadong iniisip. Ang pinakamahalagang bagay ay na maaari niyang makatwiran, na direktang buksan ang pinto at pumasok. Katsa, mahina ang tunog ng pagbukas ng pinto kaya hindi ito maririnig ng mga ordinaryong tao. Pumasok si Yang Cheng sa kwarto at marahang isinara ang pinto. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ay napuno na ang bibig at ilong niya ng halimuyak ng isang babae. Ang katawan ni Lin Ruoxi ay may mahinang halimuyak na katulad ng sa gardenia, na nagpapahinga kay Yang Cheng sa kasiyahan. Medyo nagsisi si Yang Cheng. Noong unang gabing nagkita sila, noong nakasama niya ang babaeng ito sa maliit niyang inuupahang bahay, paano siya magulo? Kung siya ay nasa isang malinaw na estado, ito ay magiging isang kasiya siyang bagay. Pero sa kabutihang palad, ang dalawa sa kanila ay nakatakdang pumunta hanggang ngayon, at ang kanilang relasyon ay naging mas maayos. Kahit yungib ng tigre, pinasok pa rin niya. Dahil walang ilaw sa silid, madilim ang buong lugar, ngunit sa paningin ni Yang Cheng, kahit na may bakas ng liwanag, halos nakikita niya ang silid. Ang buong boudoir ni Lin Ruoxi ay talagang napuno ng malalaking piraso ng malambot na mainit na kulay, pink, light yellow, light blue, at pula at puti na may mga batik. Mayroong lahat ng uri ng carton pattern sa bedding, bedsheet, unan. Bagamat ang layout ay katulad ng sariling silid ni Yang Cheng. Ang buong kulay ay ang kulay na nagustuhan ng isang batang babae na puno ng malabo na mga pantasyang pag-ibig, naganap na hindi tugma sa malamig na hitsura ni Lin Ruoxi.
Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang mga kababaihan na mahilig manood ng mushy Korean dramas ay palaging may ganoong romantikong plot. Ito ay karaniwang kailangan nilang maglagay ng malamig na hitsura upang patayin ang mga nag-iisip tungkol sa kanya. Ang paglilibot sa silid ay hindi ang pangunahing punto, binigyang pansin ni Yang Cheng kung may tao sa maluwag na double bed. Matapos makalapit ng 2 hakbang, natigilan si Yang Cheng walang tao sa kama. Bago pa malaman ni Yang Cheng kung bakit wala si Lin Ruaxi sa kanyang silid, narinig niya ang mga yabag mula sa koridor sa labas. Nakikinig sa direksyon ng mga yapek, dapat silang papunta sa silid na ito. Naisip kaagad ni Yang Cheng na dapat ay si Lin Ruaxi iyon, kaya naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Siyempre, si Yang Cheng ay hindi magtatago o mag-walkout na lang. Napagdesisyonan niyang pumunta dito ngayong gabi. Hindi ba't dahil gusto niyang subukang maging lalaki sa kanyang tunay na asawa? Halos agad na nagpa siya si Yang Cheng na kahit na lumaban si Lin Ruaxi, magngangalit siya at susukwan siya. Sa anumang kaso, ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa ay unti-unting naging malinaw. Sa hinaharap, dapat nilang ma-let go ang kanilang mga reserbasyon. Kaya naman, kumislap ang figure ni Yang Cheng at tumayo sa gilid ng pinto. Tahimik niyang hinintay si Lin Ruaxi na buksan ang pinto at pumasok, para mabigyan niya ito ng mapusok na yakap. Habang papalapit ang mga yabag, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Cheng. Kahit na matagal na siyang nakasanayan sa mga gawain sa pagitan ng mga lalaki at babae at walang katulad na karanasan. Kapag naisip niya ang tungkol sa kahangahangang gawa na maaaring magawa niya ngayong gabi, siya ay nasa sabik pa rin tulad ng isang maliit na batang lalaki na nagkaroon ng kanyang unang pagkakataon. Pag-ibig. Katsa, tuluyan nang nabuksan ang pinto. Isang maselang figure ang pumasok mula sa labas, ang isang kamay ay nangangapa sa switch ng ilaw sa dingding, gustong buksan ang mga ilaw sa silid. Hindi binigyan ni Yang Cheng ng pagkakataon si Lin Ruaxi. Ang ilang mga bagay ay mas madaling gawin sa dilim. Halos sa sandaling bubuksan na ni Lin Ruaxi ang mga ilaw, mabilis na tumalikod si Yang Cheng at pumunta sa likuran ni Lin Ruaxi. Ang kanyang 2 braso ay parang mga punong-puno ng ubas, mahigpit na nakayakap sa dibdib at ibabang tiyan ni Lin Ruaxi. Mahal kong munting Ruaxi, sa wakas nakabalik ka na. Lumapit si Yang Cheng sa tenga ni Lin Ruaxi at tumawa. Ang maselang katawan ni Lin Ruaxi ay nanginginig ng husto sa sandaling dumaan ang figure ni Yang Cheng. Halata namang nagulat siya. Nang biglang yamakap ang pares ng mga braso ni Yang Cheng sa kanyang dibdib at tiyan, agad na nanigas ang katawan ni Lin Ruaxi, at hindi siya nang ahas na gumalaw. Ang kaliwang braso ni Yang Cheng ay marahang humaplo sa dibdib ni Lin Ruaxi sa kasiyahan. At sinabing may kaunting sorpresa, "Hoy, Ruaxi baby, ang iyong dibdib ay hindi kasing laki ng hitsura nito, ngunit ito ay napakalambot at napakakomportable." Nang matapos siyang magsalita, sumangot si Yang Cheng at sumimangot. "Hindi tama yan. Nag-spray ka ba ng pabango? Bakit iba ang amoy nito sa dati mong pabango?" "Ah, pero di bale, napakabango din, medyo amoy ng orchid, magaan." Nilaybot ni Yang Cheng ang mabangong balikat ni Lin Ruaxi, lumipat sa gilid ng malambot nitong pisngi, at hinalikan ang sensitibong earlobe ng babae. Ang malamig at pinong haplos ay nagdulot kay Yang Cheng na makalanghap ng mainit na hangin. Sa mga bisig ni Yang Cheng, ganap na nanlambot si Lin Ruaxi, at nanginginig pa siya. Habang si Yang Cheng ay magpapatuloy na sa paghaplos sa malambot na dibdib ni Lin Ruaxi, isang humihikbi na boses ang nagsabi, Kuya Yang, huwag gawin ito, ako si Hui Lin." Nang sabihin ito ng Lin Ruaxi, sa kanyang mga braso ng mahina, si Yang Cheng naman ang ganap na tumigas. Hui Lin. Biglang binitawan ni Yang Cheng ang kanyang mga braso mula sa mga braso ni Hui Lin, at umiwas sa gilid. Nang walang yakap ni Yang Cheng, nanlambot ang katawan ni Hui Lin, at muntik na siyang matamba. Buti na lang, nakahawak siya sa frame ng pinto, at nakahawak ang isang kamay sa dibdib niya, humihingal siya.
Nang walang sinasabi, humakbang pasulong si Yang Cheng at pinindot ang switch ng ilaw, na nagliliwanag sa silid. Pagkatapos tingnang mabuti, si Weilin talaga. Nasaan ang Lin Ruoxi na ito? Sa sandaling ito, si Weilin ay nakasuot lamang ng manipis na puting cotton nightgown. Sa ilalim ng maluwag na nightgown, ang kanyang maliit at katanji tanging figure ay nagpakita ng isang kabataang kagandahan na ganap na naiiba sa kay Lin Ruoxi. Ang kawawang batang babae, na matagal nang natakot sa kanyang talino, ay namula, at ang kanyang mga mata na puno ng tubig ay napuno ng tubig sa bukal. Hindi man lang siya naglakas loob na itaas ang ulo para tingnan si Yang Cheng. Si Yang Cheng ay awkward na tumingin kay Weilin, pagkatapos ay tumingin sa kanyang kaliwang kamay, at kinuyam ito. Ang lambot na kinurot niya kanina ay kay Weilin talaga. Hindi nakakagulat na ang laki ay ganap na mali, at ang amoy ay ganap na naiiba mula sa pabango ng katawan ni Lin Ruoxi sa silid. Siguradong sinapian siya ng kanyang tamad. Ni hindi niya masabi ang ganoong halatang pagkakaiba. Sa pagtingin sa agrabyado at nahihiyang ekspresyon ni Weilin, parang gusto ni Yang Cheng na magpakamatay. Dati, sinubukan niya ang lahat ng uri ng mga palusot kay Abos Yun Miao. Na sinasabing wala siyang gagawin kay Weilin, at sinabi pa sa harap ni Weilin na itinuring niya lamang siya bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi niya inaasahan na yayakapin siya nito, hahawakan, at higit sa lahat, hahalikan siya. Siya ay nagkaroon ng kalayaan sa kanya. Bagamat isang pagkakamali lang, hindi niya ito basta-basta kayang bitawan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, hindi napigilan ni Yang Cheng na magtanong, Weilin, huwag kang umiyak, ayusin natin ang mga bagay-bagay. Bakit? Bakit ka napunta sa kwartong ito? Kinagat ni Weilin ang kanyang manipis na labi, at hindi kumupas ang pamumula sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at sinabi sa malumanay na boses, pumunta si sister sa aking silid at kumuha ng isang kahon ng mga Korean drama DVD. Gusto niyang panoorin ito kasama ko sa aking silid. Sinabi niya na gusto niyang matulog sa aking lugar at pag-usapan ang tungkol sa The Plot with me. Gusto rin niyang maligo sa kwarto ko, kaya dinalhan ko siya ng isang set ng pajama. Hindi nakaimik si Yang Cheng. Tumingin siya sa silid ni Lin Ruoxi, at hindi siya sigurado kung ito ay para sa mas magandang pahinga, ngunit ang silid ni Lin Ruoxi ay walang anumang TV o DVD. Ang silid ni Weilin ay dating silid ng panauhin, at ito ay may mahusay na kagamitan, kaya normal para kay Lin Ruoxi na panoorin ito sa kanyang silid. It's already so late, and you still want to watch Korean dramas. Mapait na ngumiti si Yang Cheng. Nagpout si Weilin, espesyal na binili ni sister ang mga DVD para sabay nating panoorin ito pagkatapos nating panoorin sa TV. Sinumpa ni Yang Cheng ang sinumpaang istasyon ng TV sa kanyang puso. Hindi ba pwedeng tapusin mo na lang? Hindi na nakatiis ang aking babae at nagsimulang bumili ng mga DVD para mapanood ito. Isa pa, maganda ba ang mga Korean drama? Napakasama na si Lin Ruoxi ay hindi man lang nagkaroon ng oras na lumayo para kumuha ng isang set ng pijama. Ngunit hindi ito ang pangunahing problema sa kamay. Ang pangunahing problema ay kung paano ipaliwanag kay Weilin ang lahat ng kamangmangan na mga bagay na ginawa niya. Weilin, huwag kang magalit, kanina lang ako. Alam ko, hindi pinatuloy ni Weilin si Yang Cheng, at sinabing, alam ko na tinatrato ako ni brother Yang bilang kapatid mo, ayos lang ako. Lalong humihingi ng tawad si Yang Cheng nang marinig niya ang mga salita ni Weilin. Pero dahil nagawa na niya ito, hindi niya magawang magpanggap na walang nangyari. Hindi ba siya magiging hooligan yan? Bakit hindi natin gawin ito? Saglit na nag-isip si Yang Cheng, at sinabing, Weilin, sampilan mo ako at tawagin mo akong hooligan, bastard, o iba pa. Sa ganitong paraan, maaari mong tretuhin ito na parang may ginawa akong masama sa iyo, at ikaw sinampal ako. Ang puso ni Weilin ay tumitibok, puno ng kahihiyan at hinaing,
ngunit pagkatapos marinig ang mungkahi ni Yang Cheng, hindi niya maiwasang mapangiti. Tiningnan niya si Yang Cheng ng masama, Kuya Yang, anong klaseng masamang ideya ito? Hindi ko gagawin iyon. Hindi kita sinisisi, hindi mo sinasadya. Kung hindi sinasadya, nakakapanlu mo. Sigaw ni Yang Cheng sa kanyang puso. Bakit ang malas ko? Hindi naging madali para sa akin na mag-ipon ng lakas ng loob na makipagtalik sa kalagitnaan ng gabi, ngunit sa halip na asawa ko, hinawakan ko ang aking hipag. Ngunit hindi pa tapos ang lalong nagpalungkot kay Yang Cheng. Habang usap niya si Huailin, naramdaman ni Lin Ruoxi, na kanina pa naghihintay sa silid ni Huailin at hindi nakitang bumalik si Huailin, na may mali. Naisip niya na hindi mahanap ni Huailin ang lugar kung saan niya inilagay ang kanyang pajama, o may iba pang problema. Matapos hihinto ang palabas, sa wakas ay nahihirapan siyang lumayo sa TV at bumalik sa kanyang silid. Narinig ni na Yang Cheng at Huailin ang mga yapak ni Lin Ruoxi habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, ngunit sa parehong oras, wala silang magagawa tungkol dito. Hindi mababasag ni Yang Cheng ang salamin at tumalon pababa mula sa bintana dahil lang dito, ngunit wala siyang maitatago sa silid ni Lin Ruoxi. Sa makatuwid, nang lumakad si Lin Ruoxi sa pintuan ng silid, tumangala siya at nakita si Yang Cheng, na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, at si Huailin, na mukhang nataranta at namumula. Bahagyang nalitaw si Lin Ruoxi noong una, ngunit nang makita niya ang hindi pangkaraniwang ekspresyon sa mukha ni Huailin, iba ang naamoy niya. Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ni Lin Ruoxi at tinanong si Yang Cheng. Gustong magpaliwanag ni Yang Cheng, ngunit wala siyang maisip na dahilan. Walang dahilan para pumunta siya sa kwarto ni Lin Ruoxi. Oo naman, hindi inaasahan ni Lin Ruoxi na ipapaliwanag sa kanya ni Yang Cheng ang anuman. Ang kanyang pares ng magagandang mata ay unti-unting naging parang 1,000 taong malamig na lawa, na nagpamanhid sa anit ni Yang Cheng at nanlamig ang kanyang mga buto. Bakit? Hindi mo ba maipaliwanag? Ngumisi si Lin Ruoxi at nagtanong. Hinawakan ito ni Yang Cheng ng matagal, at pagkatapos ay napangiti siya at sinabing, "We're husband and wife." Hehe, gusto lang makita ng asawa mo kung paano ka natutulog. Hindi naman masyado yun, di ba? Tila nahulaan ni Lin Ruoxi na gagamitin ni Yang Cheng ang kanilang relasyon bilang mag-asawa para magpaliwanag. Muli siyang nagtanong, paano si Huailin? Huwag mong sabihin sa akin na nang tumingin ka kay Huailin, namula ang tenga ni Huailin. Ang ulo ni Huailin ay halos nakabaon sa kanyang dibdib. Tahimik siyang lumipat sa likuran ni Lin Ruoxi at hindi naglakas loob na magsalita. Napakamot ng ulo si Yang Cheng. Hindi niya talaga alam kung paano ipapaliwanag. Hindi siya isang malambot na persimmon na maaaring kurutin ng sinuman. Kaya naman, nagpakawala siya ng lakas ng loob at malakas na sinabi, "To tell you the truth, gusto ng asawa mo na ipilit ang sarili niya sa iyo ngayong gabi." Ngunit ang bow, ay wala dito, at hindi ko sinasadyang naisip na ang crossbow, ay isang busog at hinawakan ito. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako nakashoot ng arrow, kaya crossbow pa rin ang crossbow. Huwag magalit sa bow. Kung narinig ito ng iba, siguradong maguguluhan sila. Ngunit si Lin Ruoxi ay isang matalinong babae. Pinagsasama ang ekspresyon ni Huailin at ang karakter ni Yang Cheng, paanong hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nagalit si Lin Ruoxi nang makita niya ang walang hiyang mukha ni Yang Cheng, na para bang wala siyang pakialam kahit sinaktan o pag-alitan siya nito. Ipilit ang sarili sa akin. Ang lalaking ito ba ay marunong lang mag-isip ng mga ganyang baluktot na paraan? Siya na ang nagkusa na maging mabait sa kanya. Hindi kaya siya gumamit ng mas bukas at tapat na paraan para makipag-usap sa kanya. Anong klaseng asawa ang papasukin sa higaan ng kanyang asawa sa kalagitnaan ng gabi at ipipilit ang sarili sa kanya? Sa katunayan, makatwiran para kay Lin Ruoxi na mag-isip ng ganoon. Ngunit pinabayaan niya ang pressure na ibinibigay niya kay Yang Cheng. Mahigit kalahating taon na silang kasal.
Noon pa man ay naging malamig siya kay Yang Cheng at hindi niya ito binigyan ng pagkakataong mapalapit sa kanya. Paano maglalakas loob si Yang Cheng na labanan siya? Sa makatuwid, ang pagkuha ng hindi kinaugalian na diskarte ay naging paraan ng pag-iisip ni Yang Cheng. Hindi man lang niya naisip na papayag si Lin Ruoxi na matulog sa kanya. Ang masama ay ang plano ni Yang Cheng ay ganap na nagbago dahil sa hitsura ni Huilin. Itinuring ni Lin Ruoxi si Huilin bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngayong ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay may malabong relasyon sa kanyang asawa, paanong hindi magagalit si Lin Ruoxi? Umalis ka na. Huwag ka na ulit pumunta sa kwarto ko, pinigilan ni Lin Ruoxi ang kanyang galit at malamig at walang ekspresyon na sinabi. Masasabi ni Yang Cheng na talagang galit si Lin Ruoxi. Nanghihinayang siyang magsalita ng bastos. Kahit na iyon talaga ang iniisip niya, dapat ay naging mas mataktika siya. Ruoxi. Labas. Pinandilatan ni Lin Ruoxi si Yang Cheng. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang mga balikat niya. Walang magawa si Yang Cheng. Alam niyang kakausapin lang siya nito pagkatapos nitong kumalma. Kung hindi, ito ay magiging walang silbi. Malungkot na naglakad si Yang Cheng pabalik sa kanyang silid, naiwan sina Lin Ruoxi at Huilin na nakatayo sa pintuan. Matagal na hindi nagsalita ang dalawang babae. Sa wakas, mahinhin na sinabi ni Huilin, "Ate, pasensya na." Pinaikit ni Lin Ruoxi ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi mo kailangang maging ganito. Alam kong hindi mo ito kasalanan. Sa totoo lang. Alright, you don't have to explain. I really don't blame you. Medyo pagod na ako at gusto kong magpahinga ng maaga. Matulog ka na rin," sabi ni Lin Ruoxi at naglakad papunta sa kanyang kama. Sinimulan niyang ibuka ang kanyang kumot. Nagulat si Huilin. Gusto niyang tanungin si Lin Ruoxi kung gusto pa niyang manood ng mga Korean drama. Ngunit sa pag-iisip, alam niyang wala sa mood si Lin Ruoxi. Sa masalimuot na kapitan sa kanyang puso, sinabi ni Huilin, "Good night, sister." Pagkatapos, bumalik na siya sa kwarto niya para magpahinga. Pagkaalis ni Huilin, bumagsak si Lin Ruoxi sa kama. Tumingin siya sa kisame at bumulong sa sarili, "Lin Ruoxi. Kahit ako ay nagsisimula ng magalit sa iyo." 369. Matapos ang nakakatawang karanasan, hindi nang ahas si Yang Cheng na tingnan ang ekspresyon ni Lin Ruoxi kinaumagahan. Hindi naman sa mahiyain si Yang Cheng, ngunit pakiramdam niya ay parang bata ang ginawa niya. Hindi lang bata, nabigo pa siya. Hiyang-hiya siya. Si Lin Ruoxi ay kumilos na parang walang nangyari habang siya ay patuloy na ngumunguya sa kanyang pagkain. Iyon ang tanging magandang bagay tungkol sa pagiging isang malaking bato ng yelo. Hindi mo masasabi kung siya ay masaya, galit, malungkot, o masaya sa lahat. Ang pinaka-depressed at kinakabahan na tao ay si Huilin. Sa pagitan nilang dalawa, hindi niya alam ang gagawin. Kagabi, hinawakan ni Yang Cheng ang kanyang katawan at hinalikan ang kanyang earlobe. Nag-iinit ang katawan ni Huilin at nangangati ang kanyang puso. Hindi siya makatulog buong gabi. Mula pa noong bata pa siya, pinalaki na siya ni Abos Yun Miao. Binalak niyang maging madre sa buong buhay niya. Sino ang nakakaalam na pipilitin siya ng kanyang lola sa pamilyang ito at pipilitin siyang lumapit kay Yang Cheng para tapusin ang kanyang kasal. Noong una, nang makita ni Huilin ang masalimuot na relasyon ni Yang Cheng at Lin Ruoxi, nadama niya na mas mabuti para sa kanya na umiwas dito. Ngunit ngayon, mahirap para sa kanya na lumayo dito kahit na gusto niya. Alam ni Huilin na kahit sinabi niyang wala siyang pakialam, marami pa rin siyang pakialam dito. Pagkatapos ng lahat, lumaki siya sa isang tradisyonal na edukasyon. Dati, hindi man lang niya hinayaang hawakan ng lalaki ang daliri niya. Pero kagabi, hinalikan, niyakap, at hinawakan. Paano masasabi ni Huilin na wala siyang pakialam? Ngunit, ang lalaking iyon ay kanyang bayaw.
Ang problemadong Huwailin ay hindi kumain ng maraming lugaw sa umaga. Ibinaba niya ang kanyang mangkok at chopstick. Wala siyang gana. Nag-aalalang tanong ni Nanay Wang, Huwailin, masama ba ang pakiramdam mo? Bakit kaunti lang ang kinain mo? Umiling si Huwailin. Hindi, Nanay Wang, hindi lang ako gutom. Ayos lang ako. Oh, walang alinlang ang tumanggo si Nanay Wang. Malamang alam niya na ang mga kabataan ay laging may iba't ibang problema, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nang maramdamang nanigas at hindi komportable ang katawan ni Huwailin sa upuan, tumunog ang doorbell. Ako na magdadrive. Para bang nakahanap na siya ng paraan palabas, agad na tumakbo si Huwailin para pagbuksan ng pinto ang bisita. Nagkatinginan sina Yang Cheng at Lin Ruoxi at nakitang kasing lamig ng lamig ang mga mata ni Lin Ruoxi. Pinunasan ni Yang Cheng ang kanyang ilong. Pakiramdam niya ay mas mabuting huwag na lang tumingin sa mata ng babaeng ito. Aabutin ng kahit isang linggo para matuno siya ng kaunti. Sino ta? Bakit ang aga-aga nandito ka? Naguguluhang tanong ni Nanay Wang. Nagkibit balikat si Yang Cheng at casual na sinabi, sino ang nakakaalam, baka may darating para magbigay ng pagbati sa bagong taon. Dahan-daang binuksan ni Huwailin ang pinto. May nakaka-relax na ngiti sa kanyang mukha, ngunit nang makita niya ang taong nakatayo sa pintuan, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Huwailin. Nakabuka ang kanyang bibig at puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. May dalawang matandang nakatayo sa labas ng pinto. To be precise, ito ay isang matandang lalaki at isang matandang babae na mukhang isang utusan. Ang matanda ay nakasuot ng makapal na vermilion na tangsot, isang pares ng itim na magaspang na pantalon at isang pares ng itim at puting handmade na telang sapatos. Maayos na sinukli sa likod ng kanyang ulo ang kanyang kulay abo at puting buhok. Mayroong maraming mga age spot at magiliw na mga wrinkles sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay tila baluktot ng kaunti, o marahil ay hindi siya matangkad sa simula. Mukha siyang payat at petit. Ang matandang babae sa likod niya ay nakasuot ng kulay abong cotton gown na parang noong panahon ng Republic of China. Siya ay mukhang mabait at ang kanyang buhok ay puti, ngunit siya ay tila nasa mabuting kalooban. Nang makita ng matanda si Huwailin, para bang nakita niya ang sarili niyang apo. Napangiti siya at mas maraming wrinkles ang lumitaw sa mukha niya. Tiningnan niya si Huwailin ng magiliw at nagtanong, ikaw ang dalaga mula sa pamilya Lin, tama? Napakalaki mo na. Sa wakas ay nakatitiyak si Huwailin na hindi niya nakilala ang maling tao. Mabilis siyang umatras ng 3 hakbang at yumuko ng tame time at tuwang-tuwa. Nakayuko siya sa 90 degrees 2 beses. Chairman. Ikinagagalak kitang makilala. Ang kakaibang pag-uugali ni Huwailin ay agad na nakakuha ng atensyon ng 3 pang tao sa silid. Bakit siya biglang yumuko? Sino yun? Kinawayan ng matanda ang kanyang kamay at mainit na sinabi, matagal na akong umalis sa trabahong iyan. Huwag kang ganyan. Umagang-umaga, naabala ko ba ang almusal mo? Oo, ginawa ko. O hindi. Hindi ko ginawa. Muntik nang magsabi ng totoo si Huwailin. Namula ang mukha niya at sabik na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Humalaklak ang matanda, huwag kang kabahan. Hindi ako matandang halimaw na kumakain ng tao. Naisip ni Huwailin sa sarili, paano ako hindi kabahan? Kahit na hindi niya nakita ang kanyang lola ng higit sa 3 beses mula noong siya ay bata pa, hindi siya maglalakas loob na kalimutan ang mukha ng matandang babae na ito. Isa ito sa mga nagtatag ng Huasiya, ang inapo ng mga founding father ng bansa. Kahit na si Huwailin ay nagsasanay ng martial arts sa MA at bihirang bumalik sa Beijing. Masasabi niya kung gaano kalakas ang matandang ito sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa paminsan-minsang mga kwento ni Abbas Yun Miao. Sa Politburo ng Komite Sentral. Maliban sa tagapangulo, halos lahat ay may ilang uri ng relasyon sa matandang ito,
hindi pa banggitin ang iba pang antas ng probinsya at mga opisyal ng antas ng ministerial. Marahil isa sa 3 opisyal ng ministerial na antas ay handang tawagin ang matandang ito bilang maestro. Kahit na ang pamilya Lin ay isang malaking pamilya na may mahabang kasaysayan sa Beijing, kumpara sa matandang ito na nagtulak sa kanila sa tuktok, maaari lamang silang ituring na second-rate. Kung hindi dahil sa panahon na ang matandang ito ay maaaring magpatawag ng hangin at magpaulan. Ang internet media ay hindi pa nabubuo at ang telebisyon ay itinuturing na isang pambihira sa Huasia. Ang limelight ng matandang ito ay tiyak na magiging kasing kapansin-pansin ng mga dakilang tao ng siglo. Sa kasamaang palad, iba ang panahon. Kaya pagkatapos magretiro ang matandang ito, halos walang kabataan ang nakakaalala sa taong ito. Kahit na ginawa nila, maaari lamang nilang maalala ang kanyang silhouette. Pagkatapos ng lahat, si Weilin ay hindi isang dalubhasa sa daigdig. Isa lamang siyang greenhorn at walang muwang na batang babae. Siyempre, nabigla at natakot siya nang makita niya ang tunay na utak ng bansa. Kahit na medyo magkaiba ang edad namin ng lolo mo, pwede naman kaming ituring na magkaparehas. Kung sa tingin mo ay hindi na nararapat na tumawag sa akin ng kahit ano, tawagin mo na lang akong Lolo Yang. Napangiti si Yang Gangming nang makita niyang hindi alam ni Weilin ang sasabihin. Mahinang sagot ni Weilin, "Oo, Lolo Yang." Tungkol sa biglaang pagdating ni Yang Gangming, naisip ni Weilin na narito siya para magsalita para sa kanyang apo, si Yang Lai. Kaya, nag-aalala siyang tumingin kay Yang Cheng. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakad si Yang Gangming patungo kay Yang Chen na may ngiti sa kanyang mukha. Gamit ang isang mabagal at malumanay na tono, sinabi niya, "Bata, hindi mo kailangang tumingin sa akin ng ganyan. Kain na tayo ng almusal. Nagmamadali ako, at lagi akong nagigising ng maaga, kaya maaga akong pumunta rito. Kung may tanong ka, mag-usap tayo pagkatapos ng almusal." Napakaganda ng pandinig ni Yang Cheng. Narinig niyang tinawag siya ni Weilin na, "Chairman." Matapos itong pag-isipang mabuti, napagtanto niya na sa posisyon ni Weilin bilang apo ng pamilya Lin, ang tanging tao na kailangang yumuko at tawagin siyang chairman, ay ang chairman ng National People's Congress sa Huasia. Ang posisyon na ito ay katulad ng Speaker ng Kongreso ng Estados Unidos. Bagamat hindi ito kasing kilala ng Pangulo o punong ministro, kadalasan ito ang susi sa pangkalahatang sitwasyon at pagbubuo ng mga pambansang patakaran. Gayunpaman, kahit na nakita ni Yang Cheng ang balita, hindi pa niya nakita ang matandang ito. Siya siguro ang matandang chairman na nagretiro na. Kaharap ang isang matandang lalaki na isang pambansang pinuno at tinawag ang kanyang sarili na, Lolo Yang. Paanong hindi malalaman ni Yang Cheng kung sino ang matandang ito? Sa pagtingin sa matandang lalaki na may mukha na puno ng mga pagbabago sa buhay at masayang nakatingin sa mga dekorasyon ng villa na may ngiti, mapait na ngumiti si Yang Cheng. Walang mapagtatagwan. Akala niya ay biro ang magkaroon ng isang ama na isang commander ng militar, ngunit ang kanyang ama ay isang pambansang pinuno. Hindi niya nakita ang sinuman sa kanyang mga kamag-anak sa nakalipas na 20 taon. Isang taon pa lang mula nang bumalik siya sa China. Bakit ang daming big shots na related sa kanya? Nang makita ni Lin Ruoxi si Yang Gangming, saglit siyang nalito. Pagkatapos, nakilala niya kung sino ang matandang ito, hindi banggitin si Mother Wang, na mas matanda sa kanya. Si Nanay Wang, na medyo mahiyain, ay nawalan ng gana. Tumingin siya sa paligid at hindi alam ang sasabihin. Nagdahilan lang siya na pupunta siya sa kusina para magpakulo ng tubig at tumakbo palayo. Nag-isip sandali si Lin Ruoxi. Alam niya kung saan nanggaling si Yang Gangming. Sa pag-iisip tungkol sa insidente kay Yang Lai ilang araw na ang nakalipas at sa reaksyon ni Yang Cheng. Malabo na nadama ni Lin Ruoxi na ang malaking shot na ito ay dapat magkaroon ng magandang relasyon kay Yang Cheng. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, mas hindi kapani-paniwalang nararamdaman ni Lin Ruoxi.
Pareho silang may apelyido na Yang. Maaaring na ang gayong tao ay miyembro ng nangungunang pamilya sa Huasia pagkatapos itatag ang bansa. Joke ba ito? Kung totoo, hindi kaya siya ang maalamat na Crown Prince. Sumimangot si Lin Ruoxi at palihim na tumingin kay Yang Cheng. Hindi siya gaanong pinagkaiba noong nagtitinda siya ng tuhog ng karne ng tupa. Ang sumunod na pagkain ay walang lasa. Tinapos ni Yang Cheng ang malaking mangkok ng sinigang. Kumain ng ilang subo si Lin Ruoxi at inilapag ang kanyang mangkok at chopstick tulad ni Huelin. Nilinis ni Nanay Wang ang mga bagay sa mesa na parang ipoypo na tinatangay ang mga ulap, ngunit direktang itinulak ang gawain ng paggawa ng tsaa kay Huelin. Si Nanay Wang marahil ay hindi nang ahas na gumawa ng tsaa sa harap ng gayong tao. Ang lalong ikinagulat ni Nanay Wang ay kung bakit walang dahilan ang pagpunta ng ganoong tao sa kanyang bahay. Hindi kaya napakalaki ng negosyo ni Lin Ruoxi kaya kahit ang pinuno ng bansa ay kailangang bumisita. Nakatitig si Yang Gangming sa isang oil painting ng isang sikat na pintor na binili ni Lin Ruoxi. Nang makita ng matandang babae si Yang Cheng at ang iba pa ay naghihintay sa kanya, hinimok niya ito, "Guro, tapos na." Nakangiting lumingon si Yang Gangming at itinuro ang oil painting sa dingding. Nakangiti niyang sinabi kay Lin Ruoxi, "Mukhang maganda ang pagpipinta ng westerner na ito, ngunit sa palagay ko hindi ito kasing totoo ng isang larawan." Hindi alam ni Lin Ruoxi kung paano tutugon. Sabihin mong wala siyang talento sa sining. Gusto mo bang mamatay? Sabihin mong tama ako. Nakaramdam siya ng hindi komportable, kaya sinabi na lang niya, Walang pakialam si Yang Gangming. Nilinggan niya si Yang Cheng at sinabing, "Yang Cheng, binigyan mo ang iyong sarili ng pangalang ito, tama?" Bahagyang tumango si Yang Cheng, "Ito ay isang codename lamang. Hindi mahalaga kung ano ang aking apelyido o pangalan." "Young man, you can't say that. We can't forget our roots. Just like loving our country, we have to love yourself first, then love our family second. If we can be casual about our roots, then what else hindi ba pwedeng maging casual lang tayo?" Malumanay na sabi ni Yang Gangming. Biglang naramdaman ni Yang Cheng na parang sumuntok siya ng bulak. Napakaamo ng sinabi ng matanda at may ngiti sa labi. Sabi nga sa kasabihan, hindi ka pumapatol sa taong nakangiti. Dahil kinakausap ka ng matanda sa ganoong kamuwang boses, hindi nararapat na labanan mo siya ng direkta. Bukod dito, hindi nararapat na ay bully ang isang matanda. Hindi ka nandito para pag-usapan ang pangalan ko, di ba? Si Yang Cheng ay maaari lamang subukan ang kanyang makakaya upang makarating sa punto at tapusin ang pag-uusap sa lalong madaling panahon. Tumango si Yang Gangming. Mayroon akong kailangang pag-usapan, ngunit gusto kong humanap ng tahimik na lugar para pag-usapan ito. Okay lang ba iyon? Walang dapat itago. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo. Kung ayaw mong sabihin, kalimutan mo na, naiinip na sabi ni Yang Cheng. Yang Cheng, hindi mo masasabi yan. Sumimangot si Lin Ruoxi at pinandilatan si Yang Cheng. Masyadong masungit ang lalaking ito. Hindi alintana kung ang kabilang partido ay isang taong hindi niya gustong makita, siya ay isang elder pa rin. Bukod dito, gumamit siya ng tono ng talakayan at konsultasyon. Paano ba siya nakakapagsalita ng ganito Kesengit? "Elder Yang, if you don't mind, how about we go to my study?" Iminungkahi ni Lin Ruoxi. Alam din ni Yang Cheng na medyo malupit ang tono niya. Nang makitang si Lin Ruoxi ang nagkusa para mapagan ang kapaligiran, hindi na siya nagsalita pa. Hindi nagalit si Yang Gangming. Masaya siyang tumango at sinabing, "Salamat, batang babae." Tumayo si Lin Ruoxi at nagkusa na gumawa ng kilos ng paanyaya. Dinala niya si Yang Gangming at ang matandang babae sa ikalawang palapag. Bago umakyat sa itaas, tiningnan ni Lin Ruoxi si Yang Cheng nang may kawalang kasiyahan. Ang ibig sabihin ay halata, sumama ka sa akin.
Nakaramdam si Yang Cheng ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Kadalasan, bihira siyang magtanong tungkol sa kanyang mga gawain, at hindi siya ang uri ng babae na mahilig makialam sa mga gawain ng ibang tao. Ngunit ngayon, bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Lin Ruoxi tungkol sa bagay sa pagitan niya at ng matanda? Dahil ba sa marangal na pagkakakilanlan ng matanda? Sa katunayan, si Lin Ruoxi mismo ay medyo kakaiba sa tanong na ito. Naramdaman na lang niya na sa harap ng matandang ito, mas mahusay siyang gumanap. Ito lang ang pakiramdam. Nakita ni Yang Cheng na pinaakyat ni Lin Ruoxi si Yang Gangming. Alam niyang hindi maganda kung hindi siya aakyat kaya dahan-dahan siyang umakyat. Si Hui Lin ay nasa ibaba. Nang magtitimpla na sana siya ng tsaa para kay Yang Gangming, nakita niyang umakyat na ang 4 na tao. Nagulat siya at labis na nababalisa. Sa pintuan ng study room, binuksan ni Lin Ruoxi ang pinto para kay Yang Gangming. Ngumiti si Yang Gangming at sinabing, "Salamat," pagkatapos ay pumasok sa silid-aralan kasama ang matandang babae. Ang ikinahihiya at ikinamula ni Lin Ruoxi ay bago pumasok sa study room ang mabait na matandang babae, talagang nakangiting sinabi niya, "Bata, napakaganda mo." Bagaman ito ay isang uri ng pagpupuri mula sa isang matandang babae sa isang bata. Si Lin Ruoxi, na hindi nakakaramdam ng ganitong uri ng pagtrato sa loob ng maraming taon, ay hindi pa rin sanay dito. Pagkatapos ay pumasok din si Yang Cheng sa study room. Nang makita ito, binalak ni Lin Ruoxi na isara ang pinto at bumaba. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, hinarang siya ni Yang Gangming, na nasa study room. "Ruoxi, pasok ka rin. Qualified ka ring makinig sa mga bagay na ito." Bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Lin Ruoxi. Alam ba talaga ni Yang Gangming kung sino siya? Kwalipikadong makinig. Ano ang ibig niyang sabihin? Maaaring si Yang Cheng ay talagang. Sa bahagyang pag-aalala, si Lin Ruoxi ay nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay tumango at naglakad papunta sa study room, isinara ang pinto. Biglang tumahimik ang study room. Ang ilang mga sinag ng sikat ng araw sa umaga ay sumikat sa mga shutter ng bintana, nagpapainit sa silid at nagpapakalat ng ilan sa kapuruhan. Tumingin si Yang Gangming sa paligid, tumingin sa nakakasilaw na hanay ng mga libro, at nakangiting sinabi, "Ruoxi, lahat ng mga librong ito ay nabasa mo." Malumanay na sagot ni Lin Ruoxi, "Oo. Tama." Bagamat sinabi ng mga sinaunang tao na ang isang babaeng walang talento ay isang birtod, ang isang babaeng may kultura ay palaging magiging mas makatwiran. Lalo na kung nais mong alagaan ang mga gawain ng isang malaking pamilya, hindi mo magagawa ito nang walang kaalaman. Ito ay isang magandang bagay. Si Yang Gangming ay tumingin kay Yang Cheng na may kasiyahan, at sinabi, "Yang Cheng, si Lolo ay lubos na nasisiyahan sa asawang iyong pinakasalan." "Lolo." Agad na nanlaki ang pares ng matubig na mga mata ni Lin Ruoxi. Halos kulang sa oxygen ang utak niya. Matigas niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Cheng na hindi umimik. Kumunat ang noo ni Yang Cheng. Talagang hindi niya inaasahan na si Yang Gangming ay casual na magsasabi na sila ay magkadugo. "Hindi ko sinabi na may lolo ako. Matanda na yata ako, napagkamalan mo akong iba." Sa puntong ito, kumalma ang puso ni Yang Chen. May malabong ngiti sa labi, sagot niya. Walang pakialam si Yang Gangming, na para bang hindi niya narinig ang mga salita ni Yang Cheng. May ilang naiisip ang kanyang mga mata, at ang kanyang tono ay medyo pabago-bago habang sinasabi niya, ang taglamig mahigit 20 taon na ang nakalipas ay nasa panahong ito. Ang aking anak na lalaki, si Yang Pojan, at ang aking manugang na babae, si Guo Zuohua, na hindi pa kasal, ay nagsilang ng isang apo ko. Gayunpaman, pareho silang itinago sa akin, dahil ang batang ito ay ipinaglihi bago ang aking manugang na babae ay kasal sa pamilya. Akala nila hindi ko alam pero sa totoo lang alam ko na. Buti na lang at hindi nila ipinalaglag ang bata. Kung ginawa nila iyon,
tiyak na pinigilan ko sila. Dahil ipinasya ng Diyos na ipanganak ang bata, hindi dapat siya pinatay. Kahit hindi pa siya ipinapanganak, buhay pa rin siya ng pamilya Yang, apo o apo ko. Sa kasamaang palad, ako ay nasa isang mahalagang yugto ng halalan para sa chairman ng National People's Congress. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Yang, kabilang ang mga sangay ng pangunahing pamilya, ay umabot sa mahigit 100 lalaki, babae, matanda at bata, ay naghihintay sa akin na kumuha ng posisyon upang pagsamahin ang posisyon ng pamilya. Noong panahong iyon, ito ang panahon kung kailan pinakamabilis na umunlad ang pamilya Huasia. Ang sinumang kumuha ng posisyon ay katumbas ng ganap na kaunlaran ng pamilya. At kung natalo ako sa halalan, bilang pamilya Yang, na may malalim na pundasyon, maraming mga negosyong pag-aari ng estado at mga lokal na opisyal na konektado sa aming pamilya ang napigilan, at kinain pa. Noong panahong iyon, wala akong paglilibang para alalahanin ang lihim na pagsilang ng aking apo. Sa katunayan, napakalinaw ko na ang pagsilang ng isang bata sa labas ng kasal ay isang iskandalo para sa isang pamilyang tulad natin noong panahong iyon. Napakalinaw din ng aking anak at manugang na babae tungkol doon, kaya inilagay nila ang aking apo sa isang ampunan. Pinlano nilang ibalik ang bata pagkatapos kong gawin ang halalan. Habang dahan-daang nagkukwento si Yang Gangming, naging malungkot ang mukha ni Yang Cheng. Sa wakas ay naunawaan ni Lin Ruaxi ang katotohanan ng bagay na iyon. Mula sa unang pagkabigla, unti-unti niyang tiningnan si Yang Cheng na may magiliw na tingin. So, naging mahirap ang buhay niya. Mamaya, hindi ko sila binaygo. Sa tulong ng napakaraming estudyante at kasamahan, tinulungan ko ang pamilya Yang na magtatag ng matatag na pundasyon sa Yanjin. Naalala ko noong araw na ako ay nahalal, ang unang pumasok sa isip ko ay ang mag-isip ng paraan para maibalik ang apo namin. Kung hindi dahil sa batang naghihirap sa bahay ampunan, paano mapipili ang kanyang lolo? Ngunit nang muling magtungo sa ampunan ang aking anak at manugang, nalaman nilang na-demolish na ito. Nawala na rin ang grupo ng mga bata. Not to mention our little fellow na ilang buwan pa lang. May kaunting kalungkutan sa mga mata ni Yang Gangming. Matangkad pa rin sa kanyang isipan ang nangyari sa taong iyon, ngunit napabuntong hininga ang matandang ito sa gabi. Nang marinig ito, mukhang malungkot din ang matandang babae sa tabi ni Yang Gangming at tahimik na pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Tumingin si Lin Ruaxi sa walang ekspresyon na si Yang Cheng sa tabi niya. Wala na pala talaga siyang mga magulang simula noong bata pa siya. Nawalan siya ng lahat ng kamag-anak niya noong siya ay sanggol pa. Paano siya lumaki? Kasabay nito. Sa wakas ay naunawaan ni Lin Ruaxi kung bakit sinabi ni Yang Cheng kay Guo Zuohua noong araw na iyon. Huwag na huwag kang magmakaawa sa akin. Naunawaan din niya ang totoong dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Yang Lai, mukhang alam ni Yang Cheng ang lahat ng ito. Sa tingin mo ba kapaki-pakinabang na sabihin ito? Sa simula ng aking alaala, wala akong tinatawag na kamag-anak sa aking mundo. Katulad ng aking personal na record sa himpilan ng pulisya, nakalimutan ko ang lahat bago ako mag-5 taong gulang. Ampon man ako o ibinenta, apelyido ko lang na hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa akin. After I was 5 years old, nag-abroad ako. Hanggang ngayon, nakakatayo ako dito. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Natawa si Yang Cheng sa kanyang sarili, alam pa ni Sun Wukong na siya ay ipinanganak mula sa isang bato. Kapag ako ay naging hindi makatao, sino ang makapagsasabi sa akin kung saan ako nanggaling sa mundong ito? Huwag na nating pag-usapan ang sakit ng katawan. Alam mo ba ang pakiramdam kapag hindi mo alam kung sino ka? Ang iyong tinatawag na kalungkutan ay wala. Hindi nakaimik si Yang Gangming. Tumingin siya kay Yang Cheng at natahimik. Namula ang mga mata ni Lin Ruaxi. Sa sandaling ito, ang karaniwang walang pakialam na aura ni Yang Chen ay wala kahit saan. Para bang natatakpan ng tiwangwang disyerto ang buong katawan niya, walang buhay at walang pag-asa.
Sobrang pagod na ang puso ko. Ayokong maghayganti kahit kanino. Pero sana wag mong guluhin ang buhay ko. I just want to live in peace and let the outside world have nothing to do with me. Nang matapos si Yang Cheng, tumalikod siya at lumabas ng study room. Maghintay. Biglang sumigaw si Yang Gangming. Tumigil ang mga yapak ni Yang Cheng. Tatalikod na sana siya pero may narinig siyang malalim na vibration mula sa sahig. Ang tunog na ito. Biglang idinilat ni Yang Cheng ang kanyang mga mata. Lumingon siya at nakita si Yang Gangming na nakaluhod sa sahig na may seryosong mukha. Hindi lang si Yang Cheng, kundi pati si Lin Ruoxi at ang mukha ng matandang babae ay nagbago. Matanda man ito o pinuno, ang pagluhod ni Yang Gangming sa kanyang apo ay tiyak na hinahamon ang kanilang psikolohikal na pagtitiis.